Posible ba yun? May natira yung sa binuno? Possible. Possible niya, para makita na kung meron talaga natira. Pwede rin actually Kasi bone. Oo. Pwedeng bone yan. Nakaputulog na bone. Ano ang gagawin doon? Halimbawa, may naka-usli Ang na tawag buto. alveoplasty. alveoloplasty. Alveoloplasty yun. Oo. Bubuksan ulit. Tapos parang kakaskas ka na lang. Itong dalawang guest natin, Doc Mia, doon sa ating discussion off the air, nakakatuwa na yung discussion natin ay sinasabi na, di ba yung mga medical doctors, pag nagpunta ka doon, mag-check up ka, bayad, tapos gamot na lang kung meron. Oo. Ito marami kasi mga dentista rin nakikinig sa atin. Para makarelate po yung ating mga pasyente at saka yung mga dentista rin natin, medyo mahirap ang charging pagdating sa mga dentista. Madalas daw iniisip ng mga pasyente na bakit ganun yung dentista ko, ang mahal maningil. Nakabase yata kasi mukha kong mayaman. May mga ganun. May mga pumupunta daw sa inyo na akala mo, hindi magsasabi ng trabaho para hindi nyo singilin ng mahal. Oo. Pero mga ganon, hindi nila nilalagay dun sa Record. Oo. Kasi po, ang dentista, pag nag-charge, ganito ba yan? Pag nag-charge ka ng check-up fee, 500, sabihin na natin, minimum, sa Cavite, ganon. 500, puwera pa dun sa procedure na gagawin sa'yo. Okay, ang consultation sa Cavite is 200. Konsulta lang yun. Check-up lang. Check-up. Okay? Tapos on, plus yung treatment or yung procedure, yun, 500 yung minimum namin. Pasta, bunot, linis. Oo. Tapos minsan may mga gagawin pa sa'yo at ilalagay pa sa'yo mahalang materials niyan, pero dapat ini-explain ng mabuti sa patient. Karapatan din nilang malaman kung ano yung gagawin sa kanila. Kaya nga namin ini-explain kung paano umabot ng ganun yung yung bill nila doon sa treatment. Para malaman nila. Kasi Doc Mia, mga dentista talagang, mga doktor din yan na nag-medicine, parang gano'n, para na... 6 years. 6 years in the making. Minimum din yun. Minimum in the making para mabunutan lang kayo. Oo, ng maayos. Okay. Sa mga issue na ganyan sa presyo, sa pagiging professional, importante pala yung Doc Mia, yung mga nakapaskin na, yung mga license. Oo. Sa mga clinic, dapat may gano'n. Dapat doon yung diploma, saka yung PRC certificate. Yun ang nakalagay dapat lang sa labas. Yung mga listeners natin minsan sinasabi, ang mahal pala magpa-dentist, kaya hindi nga ako nagpupunta sa dentist ko mga twice every 3 years. Ganun. Ano naman po message nyo doon? Doc Joy. Yung mga ganong klase ng mga pasyente na hindi ka na bumibisita sa dentista mo for how many years na? 3 years na, 2 years na. Ikaw rin naman ang magsasuffer niyan, okay? At saka yung mga tao, hindi naman kailangan na sabihin sa inyo ng dentista na pumunta kayo sa dentist nyo or sa dental clinics. Dapat ina-oblige nyo na yung sarili ninyo na sana every 6 months, mapacheck up nyo yung condition ng ngipin ninyo. Oo. Kasi madalas ini-ignore natin Oo, early prevention tayo. Yan, parang ganun. Para mabigyan kagad ng lunas kung anong problema. Hindi natin pwede sabihin na maliit pa naman to. Siguro mga after 2 years to, malaki na to, saka ako pupunta. Hindi po pwedeng ganun. Nangingilo lang naman, hindi ko papansinin. May mga ganun, So, yung principle na sakit daw ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Sakit ng ngipin, sakit ng buong katawan, yun. Totoo yun. Kasi nutrition comes from food, eat. Tsaka Doc Mia, parang may na-discuss tayo na sakit ng ngipin, hindi lang ata pantay, o hindi lang sa jaw, hindi lang pantay, nagkakasakit yung buong katawan. May mga ganun. Parang may nagkwento pa nga sa akin TMD na parang for ang tagal-tagal ng nagpapadoktor, ngipin lang pala yung problema. Oo, kasi na-detect clear lahat, wala nang nag-positive. Tapos, pero ang tagal-tagal na daw, patient na nagkwento, tapos I think pinabunot niya yung isang ngipin, umaling siya, parang gano'n. So, paminsan nasa mouth, patient nagkwento sa akin. Kaya po sa neighborhood ninyo, sabi nga, alamin ang kapitbahay nyo. Marami po kayong kapitbahay na dentist dyan, di ba? Bisita po kayo every ilang months? Minimum 6 months. 6 Kapag months. wala kang diseases. Pwede kasi 3 months, pwede 4 months. Oo. 6 months cleaning lang yun. Pero pa yung
check-up. Okay, saan po ang mga clinic ng ating mga guests para mapuntahan po nila? Cavite muna, Cavite tayo. Okay, kung gusto niyo po magpa-check up, magpatingin sa akin, pwede po kayong pumunta doon sa aking clinic sa number 4, Avenida Rizal Street. Sa mga Caviteño, ha, punta na lang kayo. Avenida Rizal Street, Phase 2, Bahayang Pag-asa, Molino, Bacoor, Cavite. Saan malapit ang Bahayang Pag-asa? Malapit siya sa SM Molino. Oh, okay. Meron din ako mga pasyente galing pa near SM Bacoor. Kasi sa gitna lang siya eh. Malapit sa tinatawag natin yung Daang Hari. Daang-Hari. Okay. Malapit na. Daang May Hari. intersection yan dun eh. Oo, Di ba papuntang intersection. Alabang yung kabila? Saan dun banda? Yung papuntang mismo Cavite, di ba yung Daang pagano Hari ng crossing? Oo. Yung siya, opposite siya ng papuntang SM Molino. Yun pala ang Bahayang Pag-asa. Yun ang Bahayang Pag-asa. lang. Dumadaan ako dun, hindi ka hanapin nga kita. Malamang.